Ang pinakamadugong labanan sa Pilipinas, Battle of Manila, 1945. Kaibigan, isipin mo ito, isang lungsod na dating puno ng saya, negosyo, simbahan at mga pamilyang namumuhay ng tahimik, biglang naging impyerno sa loob lamang ng ilang linggo. Libo-libong sibilyan ang namatay, mga gusali ay gumuho, at ang dating tinatawag na Pearl of the Orient ay halos nabura sa mapa. Pero paano nga ba nagsimula ang isa sa pinakamadugong laban sa kasaysayan ng Pilipinas? At bakit hanggang ngayon nananatiling sugat sa kasaysayan ang Battle of Manila? Alamin natin ngayon. Pero bago tayo magsimula, siguraduhin mong naka-like at subscribe ka na sa channel para sa mas marami pang kwentong kasaysayan, digmaan, at mga totoong pangyayaring yumanig sa mundo. Simulan na natin. Noong World War II, isa sa pinakamahalagang target ng Allied Forces ay ang pagbawi sa Pilipinas mula sa kamay ng Imperial Japanese Army. Noong 1942, bumagsak ang Pilipinas sa kontrol ng Japan matapos ang matinding laban sa Bataan at Corregidor. Maraming Pilipino ang naghirap sa ilalim ng okupasyon. Maraming sundalong Pilipino at Amerikano ang sumuko habang ang iba naman ay naging guerrilla fighters at lihim na lumaban. Ngunit noong 1944, bumalik si General Douglas MacArthur sa Pilipinas. Kasama ng malalakas na puwersa ng Amerika at mga Pilipinong sundalo, nagsimula ang malaking kampanya upang palayain muli ang bansa. Isa sa pinakamahalagang lugar noon ay ang Maynila. Hindi lamang ito kabisera ng Pilipinas, ito rin ang sentro ng negosyo, gobyerno at military operations. Sa simula, gusto sana ng Japanese General Tomoyuki Yamashita na umatras palabas ng Maynila upang maiwasan ang pagkasira ng syudad. Alam niyang hindi nila kayang talunin ang napakalakas na puwersa ng Amerika. Pero hindi lahat ng Japanese commanders ay sumunod. May isang admiral na nagngangalang Sanji Iwabuchi ang tumangging iwan ang Maynila. Pinili niyang lumaban hanggang kamatayan. At dito nagsimula ang bangungot ng Battle of Manila. Noong Pebrero 1945, pumasok ang Allied Forces sa paligid ng lungsod. Sa una, umaasa ang maraming Pilipino na mabilis matatapos ang laban. Akala nila malapit na ang kalayaan, pero kabaligtaran ang nangyari. Habang papalapit ang mga sundalong Amerikano at Pilipino, naghanda ang mga Japanese defenders sa isang desperadong laban. Nagtayo sila ng mga barricade. Nagtanim ng landmines, ginawang depensa ang mga gusali, simbahan, paaralan, at maging mga ospital. Unti-unting naging battlefield ang buong Maynila. Araw-araw ay may putukan. May pambobomba, may mga tangke sa kalsada. At sa bawat sulok ng lungsod, may kamatayan. Isa sa pinakamalaking trahedya sa Battle of Manila ay ang pagkadamay ng mga sibilyan. Libo-libong inosenteng Pilipino ang naipit sa gitna ng labanan. Maraming pamilya ang nagtago sa simbahan, paaralan at basement ng mga gusali. Pero kahit saan sila magpunta, walang ligtas. May mga ulat ng massacre. May mga sibilyang binaril. May mga bahay na sinunog kasama ang mga taong nasa loob. Maraming kababaihan at bata ang naging biktima ng karahasan. Hanggang ngayon, isa pa rin ito sa pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng digmaan sa Pilipinas. Habang lumalala ang labanan, gumamit ang Allied Forces ng mabibigat na artillery at tangke upang pabagsakin ang depensa ng Japanese Forces. Dahil dito, maraming historical buildings sa Maynila ang nawasak. Kasama rito ang mga lumang simbahan, gusali ng gobyerno, universidad at cultural landmarks. Ang Intramuros na dating sentro ng kasaysayan at kultura ay halos naging abo. Ang dating magarang lungsod ay naging wasak na battlefield, usok, apoy, wasak na kalsada, bangkay sa paligid. Ganito ang itsura ng Maynila noong Battle of Manila. Habang tumatagal ang labanan, lalo pang naging desperado ang mga Japanese defenders. Marami sa kanila ang tumangging sumuko. Pinili nilang lumaban hanggang huling bala. Sa kabilang banda naman, pursigido rin ang Allied Forces na tapusin agad ang laban upang mapalaya ang lungsod. Pero bawat araw ng labanan, mas maraming buhay ang nawawala. Noong Pebrero 23, 1945,
isa sa pinakamahalagang simbolo ng laban ang nangyari. Matapos ang matinding bakbakan, tuluyang nabawi ng Allied Forces ang Intramuros. Matinding labanan ang nangyari rito. Gumamit ng heavy artillery ang Amerika upang basagin ang matitibay na pader ng lumang lungsod. At nang matapos ang laban, halos wala nang natira. Maraming historian ang nagsasabing ang Battle of Manila ay isa sa pinakamapaminsalang urban battles noong World War II. Tinatayang mahigit 100,000 sibilyan ang namatay. Isipin mo yun, kaibigan. Mahigit 100,000 inosenteng buhay. Hindi sundalo, hindi armado, kundi ordinaryong tao lamang na nadamay sa bangis ng digmaan. Bukod pa rito, halos 80% ng lungsod ng Maynila ang nawasak. Maraming cultural treasures, archives at historical buildings ang tuluyang nawala. May mga lugar na hindi na kailanman naibalik sa dati nitong anyo. At hanggang ngayon ramdam pa rin sa kasaysayan ng Pilipinas ang epekto ng trahedyang ito. Noong Marso 3, 1945, opisyal na idineklara na napalaya na ang Maynila. Natapos ang mahigit 1 buwang matinding labanan, pero kahit tapos na ang gera sa lungsod, naiwan naman ang matinding sugat. Maraming pamilya ang nawala ng mahal sa buhay. Maraming bata ang naulila. Maraming survivor ang habambuhay na dinala ang trauma ng kanilang mga nakita. At kahit nakamit ang kalayaan, napakalaki naman ang naging kapalit. Isa sa mga nakakagulat na katotohanan tungkol sa Battle of Manila ay minsan itong tinawag na the Stalingrad of Asia dahil sa tindi ng urban destruction at dami ng namatay. At ayon sa maraming history experts, ang pagkawasak ng Maynila ay isa sa pinakamalalang destruction sa anumang Allied capital city noong buong World War II. Ngayon, kapag naglalakad tayo sa Intramuros o tumitingin sa mga lumang larawan ng Maynila, mahirap isipin na minsan itong naging sentro ng isa sa pinakamadugong laban sa Asya. Pero mahalagang maalala natin ang kasaysayan. Dahil sa bawat wasak na gusali, bawat pangalan sa memorial, at bawat kwento ng survivor, nandoon ang paalala kung gaano kalupit ang digmaan at kung bakit mahalagang pahalagahan ang kapayapaan. Hindi lang simpleng laban ang Battle of Manila. Isa itong trahedyang nagbago sa kasaysayan ng Pilipinas magpakailanman. At hanggang ngayon, patuloy pa rin itong inaalala bilang simbolo ng sakripisyo, kalayaan at pagdurusa ng mga Pilipino noong World War II. Kaibigan, kung nabigla ka sa totoong nangyari sa Battle of Manila, isipin mo kung gaano kabigat ang pinagdaanan ng mga taong nabuhay noong panahong iyon. Minsan kasi, ang pinakamalalaking sugat ng digmaan ay hindi lang nakikita sa mga gusali, kundi sa alaala ng mga survivor. Kung gusto mo pa ng mas marami pang kwento tungkol sa World War II, kasaysayan ng Pilipinas, at mga totoong pangyayaring yumanig sa mundo, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin ang notification bell. At isulat mo sa comments, ano ang susunod nating historical topic. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.